ngalan ng ating Panginoon. Ating kamayan ang bawat isa sa oras na ito at bilang pagbati at patuloy na pagkilala sa kanyang paggawa sa ating buhay. Sa oras na ito ay isang magandang umaga po sa bawat isa at salamat sa Panginoon muli na narito tayo at nais kong basahin ang ating tekstong gagamitin. Hango po ito sa 1 King chapter 1. Sa unang hari o 1 King, sa 1 King chapter 1 ay ito ang pinakaunang ang mga pangyayari sa pag-upo ni King Solomon as a king. Matapos na ito ay mailipat ang paghahari galing kay King David. Chapter 1, dito na lamang sa verse 49 o verse 50. Sa verse 50 ng chapter 1 ng 1 King, And Adonijah was afraid of Solomon, and he arose and went and took hold of the horns of the altar. Now it was told Solomon, saying, Behold, Adonijah is afraid of King Solomon, for behold, he has taken hold of the horns of the altar, saying, Let King Solomon swear to me today that he will not put his servant to death with a sword. Solomon said, If he is worthy man, not one of his hairs will fall to the ground. But if wickedness is found in him, he will die. So the King Solomon sent, and they brought him down from the altar, and he came and prostrated himself before King Solomon, and Solomon said to him, Go to your house. Ang Panginoon magpala sa mga salitang binasa natin. Muli natin sabing Amen. Purihin ng Diyos, makakaupo tayo. Praise God, muli sa oras na ito ay salamat sa biyaya ng Panginoon. At last Thursday ay kinancel natin ang ating gawain dahil lang po sa paparating na bagyo. At ito'y bagamat hindi man ito ang direktang nag-hit sa lugar natin, pero merong ibang lugar na tinamaan. Pero salamat sa Panginoon sa pag-iingat. Kausap ko through chat si Pastor Joel dahil sila ay nasa Masbate rin. Ay sabi niya, nang kinumusta ko siya dahil yung panahong yon, after nang mag-send ng prayer request Sister Christy, ay kinumusta ko rin si Pastor Joel. At sabi ko, kumusta na? At dahil nakita ko siya naka-online, nang sumagot siya, sabi niya, mabuti naman, nandito ako sa Camiguin. So, kala ko, mabuti naman. Yung pala, nandun nga pala siya sa Camiguin nung panahong yon. At sabi ko, oo nga pala, naalala ko, nandiyan ka sa Camiguin. So, kumusta naman ka ako doon sa inyong lugar? Sabi niya, so far hanggang ngayon ay hindi ko pa rin sila nakokontak, pero alam niya na may mga bumagsak na mga puno at poste ng dahilan sa... Pero meron naibigay niya rin ng update sa akin na meron din daw isang bahay ng kapatiran na nasira, pero so far wala namang nasaktan. So salamat sa Panginoon. So ang mga material na bagay, pwedeng may bangon, may mapalitan, may erase uli, may balik dagay ng dati, pero salamat ang Diyos ang siyang nag-iingat ng buhay. Purihin ang Panginoon. At salamat din dahil sa last Sunday ay naidaos natin ang ating anniversary at salamat sa pagtutulungan ng bawat mga kapatiran para maging posible at alam kong lahat ay masaya sa araw na yon. Amen. Salamat sa biyaya ng Panginoon. So we are counting, nagpapatuloy tayo hanggat
hanggat tayo nag-aantay sa pagparito ng Panginoon, magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya na tayo ay naghahanda, piniprepare ang ating sarili para sa nalalapit na pagparito ng Panginoon. So, magpapatuloy lamang tayo pero ang ating buhay ay ating inihanda para sa hindi tayo, ang goal natin hindi lamang para mag-count ng years dito sa lupa. Ang pinaka-goal natin ay sumalubong sa ating Panginoon sa Kanyang pagparito. At ito ay pinaka-ultimate goal ng bawat mga mananampalataya. Hindi tayo naglilingkod para hanggang sa dumating lang ang panahon na tayo tumanda hanggang sa mamatay. Pero ang pinakaasam ng bawat isa sa atin ay makita natin ang ating tagapagligtas na siyang na bumili at nagmahal sa bawat isa sa atin. So sa mamayang hapon po ay merong ministers meeting. Hindi na rin po tayo nakapagbigay ng update o announcements sa mga brothers. Pero kahapon ay merong men's fellowship. So mamayang hapon ay pagkatapos ng gawain ay diretso kami at ang venue ngayon ay sa Bulacan. So sa hindi pag-abala ay dudulog tayo sa mga salita ng ating Panginoon. Sa oras na ito ay nais kong mag-share sa inyo at ang verse na nating binasa ay ang kasaysayang ito ay sa pasimula ng si King Solomon o si Solomon ay maging italagang hari sa Israel. At this point of time, si David siya ay nasa katandaan na at mahina na, pero malinaw pa rin ang kanyang kaisipan. At sa panahong ito ay merong isa sa anak ni David at ito ay ang pangalan si Adonijah. Itong si Adonijah ay second son ni David sa isa pang asawa niya at ang panganay, ang aking pagkaalam ay sa pangalan si Absalom. Pero alam natin si Absalom ay nag-attempt na kunin ang kaharian kay David pero nag-fail ito at naging hantungan ng kanyang attempt ng pagkuha ng kaharian, although maraming mga pumanig sa kanya, pero at the end ay siya ay namatay at hindi nagtagumpay ang ganitong bagay. Pero sa kabila na si Absalom ay gustong kunin ang kaharian kay David, pero ang pinakabiling niya sa kanyang mga kapitan, sabi niya, wag niyong papatayin si Absalom. Kaya nang mamatay si Absalom ay gano'n na lamang ang kanyang kapighatian. Although ang kanyang anak ay nag-alsa laban sa kanya, pero gayon na lamang ang pagmamahal niya sa kanyang anak. So ang first attempt na ito ay hindi nagtagumpay at nang si David ay matanda na, merong isa sa kanyang anak at ito yung pangalawa, kung hindi magkamali, ay si Adonijah. Si Adonijah ay nag-attempt din na kunin ang kaharian sa kanyang ama sa panahon ng kanyang katandaan. At nang si Adonijah ay humimok ng 50 mga tao, kalalakihan, at pumanig sa kanya si Joab, na kapitan ni David, pinaka-warrior niya sa panahon yon, at isang priest na si Abiatar ay pumanig din kay Adonijah. At sila ay gusto nilang i-declare si Adonijah bilang hari sa Israel. Pero ang nangyari po ay nalaman ito na merong ganitong ginagawa sila. Ito'y nakarating sa kaalaman ni Nathan na propeta at kinausap niya si Bathsheba na siyang ina ni Solomon. At
Pagkatapos noon ay pumunta sila sa hari at sinabi ni Bathsheba na ganito ang nangyayari. Hindi bagat ang sinabi mo ang magiging kapalit na hari ay si Solomon? Ngunit si Adonijah ay dinedeclare niya ang kanyang sarili na hari. At ito ay nakapukaw ng atensyon kay David, bagamat siya mahina na pero malinaw pa ang kanyang kaisipan. Sabi niya, ipatawag ang kanyang isa sa kanyang kawal at pinasama ang isang sinatan at idineklara si Solomon na bilang hari ng Israel. So mabasa natin yan dito sa 1 King kung ating babalikan ang kaisipang ito, ang pangyayaring ito. Dito sabi sa verse 11 ng chapter 1, sabi rito, so pinakita rito na si Nathan ay pumunta kay Bathsheba at sinabi sa kanya na siya ay magpunta kay Solomon, kay David upang ipakita ang lahat ng mga nagaganap na bagay. Sa verse 15 ay si Bathsheba ay pumunta at sabi rito sa verse 17, and she said to him, sabi niya, "My Lord, hindi bagat ikaw ay sumumpa sa iyong lingkod sa harapan ng Panginoong Diyos na nagsasabi, tunay na si Solomon ang siyang magiging hari pagkatapos ko at siyang uupo sa trono. Narito si Adonijah ay hari na ngayon." That's verse 18. Sabi niya, si Adonijah ay hari na ngayon at aking Panginoon, sabi niya, nalalaman mo ba ang ganitong bagay? At sa pagpapatuloy, sabi nito, sa verse 20, as far as you know, my Lord, the king, the eyes of all Israel are on you. Sabi niya, hindi mo ba alam na ang buong Israel, ang mata ng Israel ay nakatingin sa iyo? Ibig sabihin, nag-iintay sila ng hudyat o pagpapahayag ni David, ni King David, kung sino ang papalit na hari para sa kanya. At sabi niya, hindi mo ba alam na ang buong Israel, ang kanilang mata ay nasa iyo? At sabi rito, upang sabihin sa kanila kung sino ang uupo sa trono na kapalit mo pagkatapos mo. Sabi niya, dahilan kung hindi magkakagayon sa verse 21, otherwise it will come about as soon as my Lord the King sleeps. At mangyayari kapag ang mahal na hari ay namatay, ay ang aking anak ni Solomon ay magiging isang offender. So kikilalanin siya. So, at nagpasya si David, sabi rito sa verse 24, pinakita niya. Then sabi rito, verse 24, then Nathan said, my Lord, the king, have you said Adonijah be king after me? Sinabi mo ba na si Adonijah ang magiging hari na kapalit ko? At sabi rito sa verse 25, sapagkat siya ngayon ay gumagawa, nag-aalay, nag-aandog sa Panginoon, at siya ngayon ay may mga sumama sa kanya. Ngunit sabi rito sa verse 28, gusto kong makita muna natin yung pangyayari dito. Then verse 28, then King David said, sabi sa verse 28, sabi niya, tawagin si Bathsheba, at siya dumating, at sabi rito, then the king bowed and said, as the Lord lives, who has redeemed my life from all distress. Habang ang Panginoon ay nabubuhay, na siyang tumubos sa akin sa lahat ng mga kapigatian, ako ay sumumpa. Sabi rito, ako'y sumumpa sa Panginoong Diyos ng Israel na nagsasabi, ang iyong anak na si Solomon ang siyang maging hari
pagkatapos ko at siyang uupo sa luklukan sa aking lugar. At siyang, sabi niya, siyang bagay na aking gagawin sa ngayon. So, kung magpapatuloy tayo, ay ang sumunod na pangyayari ay idiniklara si Solomon as king. At patapos na si Solomon ay maideklara na bilang hari, na siya ay pinuntahan ni Zadok na priest at kasama ng propeta ng Diyos na si Nathan, at si Solomon ay binuhusan ng langis, at ito yung tinatawag na legal process ng paglalagay sa kaharian. Legal process para ilagay ang isang tao, isang lalaki para sa kaharian, naroon ang priest, at bagamat merong sumamang priest kay Adonijah, at merong pumanig sa kanya na kapitan, at ito'y si Joab, pero walang basbas ng propeta ng Diyos. Ngunit merong isang priest doon, at ito'y, for our information, si Abiathar siya ay nasa linya ni Eli, na high priest sa panahong yon. At dahilan ang kanyang angkan ay hindi lumakad sa kalooban ng Panginoon, ay dumating ang isang pagkakataon na sabi niya, ang priesthood ay kukunin sa iyo. At ito ay naging katuparan na ang priesthood ay nawala dito sa lahing ito. At kahit man si Abiathar, nang si Solomon ay maging hari, ay sabi niya, ikaw ay dapat mamatay dahilan siya ay nakipag-conspired o siya ay pumanig kay Adonijah. Pero sabi niya, dapat kang mamatay, pero hindi kita papatayin, ikaw ay umalis sa lugar na ito. At ang naging pumalit na kasama niyang priest para kay Solomon ay si Zadok. So, nangyari ang isang tamang proseso ng pagpapalit ng hari. As si Solomon ay na-declare dito sa chapter 45, Zadok the priest and Nathan the prophet have anointed him king in Gihon, and they have come up from their rejoicing. So ito ay pagbabalita ng isang lalaki dahilan habang nagkakasiya sila Adonijah at iniisip niya na siya na ang hari, nagkaroon ng hiyawan doon sa malapit sa kaharian. Nagpupuri sila, luluwalhati sa Panginoon, at sabi rito kung tataas natin sa verse 38, sabi sa verse 38, tingnan natin sa wikang Tagalog, sabi niya, at gayon si Zadok na saserdote, at si Nathan na propeta, at si Benaida na anak ni Joiada, at ang Sereteo at ang mga Peleteo ay nagsibaba at pinasakay si Solomon sa mula ng haring si David at dinala sa Gihon. So ito yung instruction ni David na si Solomon ay isakay siya doon sa mule na kanyang ginagamit. At langisan at buhusan siya ng langis ni Zadok sa verse 39, at si Zadok na saserdote ay kinuha ang langis, ang sungay ang langis na naroon sa sungay sa tolda ng Panginoon, at sabi rito, and took the horn of oil and from the tent and anointed Solomon. Then they blew the trumpet, at kanilang hinipan ang trumpeta, at sila'y nagsigawan, long live King Solomon. So ito yung umalingaw-ngaw sa lugar na yon habang sila Adonijah ay nagkakasiyahan. At ito yung pumigil sa kanilang kasiyahan. At sabi niya, anong nangyayari? At ang malaman nila ang balita mula sa isang lalaking si Jonathan na nagbalita sa kanila, sa verse 43, sabi ng verse 43,
Sabi niya, si Jonathan ay sumagot at nagsabi kay Adoniah, katotohanang ginawang hari si Solomon ng ating Panginoong Haring si David. Next verse. At sinugo ng hari na kasama niya si Sadok na sacerdote, at si Nathan na propeta, at si Binaya na anak na Jehoiada, at ang mga Sereteyo, mga Peleteyo, at pinasakay niya siya sa mula ng hari. At siya'y pinapaging hari na pinahira ng langis ni Sadok na sacerdote at ni Nathan na propeta sa Gihon, at sila'y nagsiahong galak mula roon na anupat ang bayan ay umalingaw-ngaw uli at itong ugong na iyong narinig. At sumunod na pangungusap, sabi rito, at si Solomon naman ay naupo sa luklukan ng kaharian. So, matapos na si Solomon ay maupo, and then at nakita ni Adonijah na wala na siyang puwang sa ganitong bagay. Well, ang sumunod na ginawa ni Adonijah ay natakot siya, at sabi rito sa verse 48 o verse 46, sabi niya, verse 47, gayunpaman, sabi niya, at bukod dito, ang mga lingkod ng hari ay nagsiparoon upang purihin ang ating Panginoong Haring si David, na nagsasabing, gawin nawa ng iyong Diyos na ang pangalan ni Solomon na lalong maigi kaysa sa iyong pangalan, at gawin ang kanyang luklukan na lalong dakila kaysa iyong luklukan, at ang hari ay yumukod sa kanyang higaan. So ibig sabihin, ang paglalangis kay Solomon ng propeta at ng paring si Sadok ay merong basbas ni Haring David, at siya ay sumang-ayon sa ganitong bagay. So pinapakita na ito ay pagdedeklara na si Solomon ay ngayon ay hari na ng Israel. At sa takot nang malaman ito ni Adonijah, sabi rito sa sumunod hanggang dun sa verse na ating binasa, at sabi rito ng verse 48, at sinabi rin ng hari, the king, sabi niya, ganito ang sinabi ng hari, purihin ang Panginoon ng Diyos ng Israel na siyang nagbigay sa akin ng isa na makaupo sa aking luklukan sa araw na ito at nakita ng aking mga mata. At sabi niya, at lahat ng mga panauhin, dito sa verse 49, lahat ng panauhin ni Adonijah ay nangatakot. At sila'y nagpulasan at sila'y nagkanikanya ng kanyang lugar na pupuntahan. At si Adonijah ay natakot. At sabi rito, at si Adonijah, verse 50, at natakot si Adonijah dahil kay Solomon, at siya'y tumindig at yumaon at pumigil sa mga anyong sungay ng dambana. Now, ang ginawa ni Adonijah, nang siya ay malaman niya na wala na siyang puwang sa ganitong bagay at ang kanyang buhay ay nasa panganib, alam niyo, ang kanyang ginawa ay tumakbo siya doon sa tent na siyang tabernakulo ng kung saan ay naroon, doon nakahouse ang Ark of the Covenant at yung mga kasangkapan sa holy place, at siya ay humawak doon sa altar. Yung altar ay, ang sabi rito sa verse na ito, now it was told Solomon saying, behold, sa verse 50, and Adonijah was afraid of Solomon. He arose and went and took hold of the horns of the altar. Yung altar ay kung i-describe natin ay katulad ng isang katulad ng pulpit na ito, pero siya ay nasa square ang kanyang sukat at 2 cubit feet ang kanyang taas. At meron doon sa mga corner na yon ay merong tila anyong sungay
na matulis sa bahaging apat na sulok nung tinatawag na altar. At tinatawag yun na the horns of the altar. At yun ang kinapitan at doon kumapit si Adonijah. At sabi rito, at dahilan sa kanyang takot, sabi ng verse, ulitin natin verse 49 na si Adonijah ay dahil sa at lahat, verse 50. At natakot si Adonijah dahil kay Solomon at siya tumindig at yumaon at pumikil sa mga anyong sungay ng dambana. And then verse 51, at nasaysay kay Solomon na sinasabi, narito si Adonijah ay natatakot sa Haring Solomon sapagkat narito siya ay pumigil o humawak siya doon sa mga anyong sungay ng dambana na nagsasabi, isumpa ng Haring sa Solomon sa akin sa araw na ito na hindi niya papatayin sa tabak ang kanyang lingkod. So, ayaw niyang umalis doon at humawak siya sa sungay at kanyang sinabi, isumpa ni Solomon, ni Haring Solomon na hindi niya ako papatayin. Pero sabi ni Solomon ay kung siya ay karapat-dapat na tao, sabi niya, walang isamang buhok na mahuhulog sa kanya, ngunit kung ang kasamaan ay masumpungan sa kanya, siya ay mamamatay. Ngunit, ang unang bagay na pinakita ni Solomon dito, ay pinakita niya in exercise o pinakita niya yung kahabagan. At ang kahabagang ito na kanyang sinabi, sabi niya, sabihin mo kay Adonijah, siya ay pinasundo at pinakuha. Sa verse 53, sabi niya, at gayoy nagsugo ang Haring Solomon ng kanyang binaba siya mula sa dambana at siya'y pumaroon at nagbigay galang sa Haring Solomon. Siya'y yumukod at sinabi ni Solomon sa kanya, umuwi ka sa iyong bahay. You know, ang ganitong pangyayari ay naging sabihin natin, naging kustumbre ito o kaugalian ito na at naging kasabihan din naman na kapag ang isang tao ay meron siyang gustong humingi ng habag, ay siya ay kumakapit sa sungay ng dambana. At ang ganitong pagkilos ng isang tao ay pagpapakita na sabi niya, pinapakita niya na hindi siya aalis doon sa dambanang yun hanggat hindi niya nakukuha ang kahabagan mula doon sa tao na kanyang. At yun ang ginawa ni Adonijah. So gusto kong bigyan ng pansin sa araw na ito at bigyan natin ng kaisipan. Ang ating tatalakayin is holding on to the horns of the altar. Minsan may mga, ito ay kung inyong maalala, may mga tao na gumagamit ng ganitong kasabihan. Na kapag sinabi niyang siya ay humahawak sa sungay ng dambana, meaning to say, siya ay nangangailangan ng kahabagan. Siya ay meron siyang kailangan, it's either mercy, o kailangan niya ng protection, o kailangan niya ng isang bagay na hindi siya aalis doon sa lugar na yon hanggat hindi niya nakakamtan ang kanyang kahilingan. So ito yung bagay na ito. At ang unang in-exercise ni Solomon ay sa lalaking itong si Adonijah, bagamat ang kanyang ginawa ay karapat-dapat sa kamatayan. Dahilan ito ay rebellion. Diba? Ito is a rebellion. Ito ay pagre-rebelde laban sa hari. Dahilan buhay pa ang hari at gusto niyang maging hari instead o kapalit ni Haring David. At ito ay sa kanyang sariling paraan.
Pero nang makita niya na ang lahat ay naisinalin ni David ang kanyang kaharian kay Solomon, at ito ang pinakatamang paraan at proseso para ilagay ang isang tao bilang hari, then ito ang nagdala sa pagkatakot sa lalaking sa Adonijah. And ang ganitong bagay ay makikita natin sa panahon ni Moses. Nang ginawa, merong tinatawag na dalawang klase ng dambana na makikita tayo doon sa Tabernacle of Moses. Ang dalawang dambanang yan is, ang una ay ang burnt offering. Ang burnt offering ay isang malaking dambana ito na doon pero ang kapansin-pansin doon ay bakit meron siyang tinatawag na sungay na nagprotrude doon sa apat na sulok ng dambanang ito. At ang isa pang altar na makikita natin na kasangkapan sa templo ay yung tinatawag na altar of incense. Yung altar of burnt offering ay ito yung unang makikita mo kapag ikaw ay pumasok doon sa doon sa tabernacle, hindi doon sa hindi doon sa holy place and the holy of holiest, kundi pagpasok mo doon sa unang bakod niya, ay ang bubungad sa iyo ay yung tinatawag na altar of burnt offering. At sabi rito, kung titingnan natin yung Exodus chapter 27, just to give you some background para sa ganitong bagay. Chapter 27 verse 1. Sabi rito, "And you shall make the altar of acacia wood." Gagawa ka ng altar nagyari sa acacia. Sabi ng Tagalog. Sabi niya, at gagawin mong kahoy ang acacia ang dambana. Gagawin mong kahoy ng acacia ang dambana na 5 siko ang haba, 5 siko ang luwang, at ang dambana ay gagawing parisukat, at ang taas ay magkakaroon ng 3 siko. At verse 2, sabi niya, at gagawin mo ang mga anyong sungay sa ibabaw ng 4 na sulak niyon. Ang mga anyong sungay ay kaputol din at inyong babulutin ng tanso. Ang wikang Ingles ay nagpapakita ng ganito. You shall make its horns on its 4 corners. Its horns shall be one piece with it. Ibig sabihin, yung horn na ito na makikita sa 4 na sulok nung altar, ay hindi ito inilagay, kundi ito ay ginawang kasama o hinubog doon sa altar mismo. So hindi siya idinikit, kundi nang inanyuan ito ay kasamang meron siyang nilagay na sungay doon sa 4 na sulok ng altar. Yun ay altar of burnt offering. Kaya sabi niya, its horns shall be one piece with it, and you shall overlay it with bronze. Yung sasalikupan ng tanso. And you shall make, yung sumunod na point ay yung nanggawin ang altar of incense. Sa chapter 13 ng book of Exodus. Sa verse 1 and verse 2, moreover, you shall make an altar as a place for burning incense. You shall make it of acacia wood. Its length shall be a cubit, its width a cubit, it shall be a square, and its height shall be 2 cubits. So, ang kanyang luwang, ang kanyang lapad is square, at ang kanyang taas ay 2 siko ang taas niya. Its horns shall be one piece with it. So pareho ang pinapakita ng altar of incense at altar of burnt offering. And alam nyo,
ang altar ay bago ipagawa ang ganitong order sa panahon ni Moses. Ang mga patriarka sa mga panahon na sila ay sasamba sa Diyos, sila ay gumagawa ng altar. Diba? Kung mababasa natin ang pangyayari sa panahon ni Abraham, at kung saan ang Panginoon ay nangungusap, kung saan ang Panginoon ay merong ginagawa na remarkable para sa kanya, ay ang mga patriarka ay gumagawa ng dambana. It's either sa panahon na ang Panginoon ay nangungusap sa kanila at yung lugar na yun ay bilang palatandaan na ang Panginoon ay nangusap sa kanila, sila ay gumagawa ng dambana sa lugar doon. At kapag sila ay gusto rin namang tumawag sa Panginoon, ay sila ay gumagawa ng dambana sa isang lugar at sila ay tatawag sa Panginoon. So makikita natin na ang altar is a place of sacrifice. Is a place of sacrifice at ito rin ang isang lugar kung saan doon nagkakaroon ng ugnayan ang tao at ang Diyos. So maintindihan natin ang altar ito ay a place of sacrifice, and usually kapag sila ay gumagawa ng altar, sila ay nagsusunog, naglalagay sila ng sacrifice doon at sila ay tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Kung ating titingnan ang chapter 12 ng book of Genesis, ito'y patungkol kay Abraham. Pagkatapos siyang utusan ng Panginoon na siya ay iwanan niya ang kanyang mga mahal sa buhay, kamag-anak, at siya ay pumunta sa lugar na sasabihin ng Panginoon sa kanya. At sabi rito, pagkatapos niyang umalis, sa verse 6, Abraham passed through the land as far as the site of Shechem. Nakarating siya sa lugar ng Shechem. Sa isang lugar na ito, sabi niya, to the oak of More, sa lugar ng mga Canaanites. At ito mismo yung lugar na kung saan sinabi ng Panginoon na siya ay kanyang pinapupunta. So nang makarating siya sa lugar na yon, sa eksaktong lugar, so sabihin natin, pagtungtong niya doon sa pinaka-boundary o pagpasok niya doon sa lugar ng Canaan, verse 7, sabi rito ng verse 7, ang Panginoon, sa Tagalog, at napakita ang Panginoon kay Abraham at nagsabi sa kanya. So mapapansin ninyo na nang makarating siya sa Canaan land, na siyang lupain na sinasabi ng Panginoon na ito ang ibibigay sa kanya later on, nang makarating siya sa lugar na yon, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya. At nang ang Panginoon ay magpakita sa kanya, ay sinabi niya, sa iyong lahi ay bibigay ko ang lupaing ito. At sa iyo'y, at siya'y nagtayo roon ng isang altar o dambana sa Panginoon. At napakita sa Panginoon na napakita sa kanya. So, dahilan ang lugar na yon ay doon ang Panginoon nagpakita sa kanya, gumawa siya ng dambana. At yung dambanang yon ay magsisilbing alaala na ang Panginoon ay nangusap sa kanya sa lugar doon. At nang siya ay nagpatuloy, sabi sa verse 8, siya ay nagpatuloy ng paglalakbay at mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silanganan ng Betel at doon niya itinayo ang kanyang tolda. Nagtayo siya ng kanyang tolda na nasa kanluran ng Betel at nasa silangan ng Ai. At siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon at sinambitla ang pangalan ng Panginoon. Ang tinutukoy dito, nang makarating siya sa lugar na ito, ang Betel ay nasa
nasa gawing west, nasa kanluran, ang Ai ay nasa gawing silangan, at doon siya, and he built an altar to the Lord and called upon the name of the Lord. So it's either na ang Panginoon ay nangungusap para maglagay ng isang alaala na ang Panginoon ay nangusap sa kanya sa lugar doon, naglagay siya ng dambana. At kung gusto niya naman na tumawag sa Panginoon, siya ay gumagawa ng dambana at siya ay tatawag sa pangalan ng Panginoon. So, upang makita natin yung tinatawag na idea ng altar, ay ito ang nagiging point of contact ng tao sa Panginoon. Diba? Ito yung nagiging point of contact. At ito yung mga lugar ay nagiging memorable sa isang tao katulad kay Abraham. At naalala nyo si Noah, nang siya'y lumunsad galing doon sa ark. At nakita niya na sumadsad na ang arka sa tuyong lupa, at nang makita niya na ang lupa ay tuyo na at wala ng tubig, then siya'y lumabas ng arka at nagpasimula siyang doon sa di kalayuan ay nag-build siya ng altar at tumawag siya sa Panginoon, at siya ay naghandog ng malilinis na hayop mula doon sa kanyang daladala. At nasamyo ng Diyos ang kanyang handog, at ang Panginoon ay nagsabi, hindi ko na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig dahil alam ko sila ay laman. At sabi niya, at siya ay nagbigay kay Noah ng tipan ng bahaghari bilang patunay na ito yung pinaka sign of the covenant na hindi niya na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. So, usually ang altar ay nagiging point of contact sa Diyos at sa tao. At makikita natin sa ganitong bagay ay kagaya ng ginawa ni Adonijah. Then, usually, alam nyo, nang ito ay gawin sa panahon ni Moses, nang isaayos ang dambana, at sa mahabang panahon ay ang mga patriarchs ay sila ay tumatawag sa Panginoon kung saang lugar. At kung saan nila, usually, kung saan nila naranasan ng gawa ng Panginoon, ang pangungusap ng Panginoon, ang pagpapakita ng Panginoon, ay naglalagay sila ng isang alaala. Naalala niyo si Jacob, nang magpakita ang Panginoon sa kanya ng isang panaginip about sa sinaysay ng Panginoon kung ano ang magiging kasaysayan niya, ano ang magiging buhay niya, ano ang gagawin sa kanya ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, ako'y sa iyo at sasamahan kita, hindi kita iiwan hanggat hindi ko natatapos ang aking gustong gawin sa iyo. At nang magising siya, ay kumuha siya ng isang bato at inilagay niya doon at binuhusan niya ng langis. At sabi niya, dito niya pinangalanan ng lugar na yun na Bethel. At sabi niya, ito ay walang iba kundi ang bahay ng Panginoon, at ito ay walang iba kundi ang pintuan ng sangkalangitan na hindi ko nalalaman. Ang lugar na ito ay totoong nakakatakot. So sa mahabang panahon, ang bayan ng Israel, rather ang mga patriarka ay tumatawag sa Panginoon sa iba't ibang lugar. Tumatawag sa Panginoon sa iba't ibang lugar. But later on, ang Panginoon ay nagsabi sa kanila sa Deuteronomy chapter 12. Sa book of Deuteronomy chapter 12 ay merong ipinahayag ang Panginoon dito. Dahilan, later on, o sa panahong ito, ang ibang mga tao
ay sila ay sumasamba rin naman sa ibang mga Diyos. At ang altar ay ginagamit din ng mga tao para pagtawag sa kanilang Diyos. Ngunit ang Panginoon ay nagsabi ng ganitong bagay sa chapter 12 ng Book of Deuteronomy. Kung babasahin natin ang chapter 12 verse 1, sabi niya, ito ang mga palatuntunan at ang kahatulan na iyong isasagawa sa lupain na ibibigay ko sa iyo, sabi ng Panginoon. Ang iyong mga magulang, sabi niya, ang bibigay sa iyo ng Panginoong Diyos ng iyong mga magulang upang ariin sa lahat ng mga araw ng inyong ikabubuhay sa ibabaw ng lupa. Verse 2. Tunay na gigibain ninyo ang lahat ng mga dako na ipinaglilingkuran ng kanilang Diyos, ng mga bansang inyong aariin sa ibabaw ng mataas na bundok at sa ibabaw ng mga burol at sa lilim ng bawat punong kahoy na sariwa. So pinapakita niya na pagpunta nila doon sa lugar ng Canaan, dahilan ng mga Canaanites ay tumatawag sila sa kanilang Diyos, sa kanilang sarili silang mga Diyos-Diyosan. Pagdating nyo sa lugar doon, inyong sisirain ang mga lugar, sabi niya, the places where the nations where you dispossessed to serve their gods on the high mountains. Verse 3, you shall tear down, wawasakin ninyo ang kanilang mga altars. You shall tear down their altars and smash their sacred pillars. Wawasakin niyo ang mga haligi na at iyong susunugin. Burn their Asherim with fire, and you shall cut down the engraved images, yung mga inanyoang larawan ng mga Diyos-Diyosan. At sabi rito, verse 4, hindi nyo gagawin ng katulad, huwag kayong gagawa ng ganito sa Panginoon ninyong Diyos. Bagkus sa verse 5, ngunit, kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ninyong mga lipi, ay ipapalagay na ipaglalagyan niya ng kanyang pangalan sa makatwid bagay sa kanyang tahanan, ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. So ngayon ay pipili siya ng isang lugar. Isang place na doon niya ilalagay ang kanyang pangalan. At sabi rito, but you shall seek the Lord at the place, hahanapin ninyo ang Panginoon sa isang lugar na kanyang pipiliin mula sa inyong mga tribo, at doon niya ilalagay ang kanyang pangalan. At sabi niya, at ang kanyang, doon siya mananahan for his dwelling, at doon kayo paroroon, sabi niya. Doon niyo dadalhin ang inyong mga hain, mga handog, mga sacrifices, your tithes, contribution of your hands, yung kanilang vow, yung offering, yung free will offering, at lahat ng mga bagay ay doon nila dadalhin. So makikita natin na mula doon ang mga patriarka ay sa iba-ibang mga lugar na tumatawag sa Panginoon. Ngayon ang Diyos ay naglagay ng isang lugar upang doon ilagay ang kanyang bahay, upang siya doon sila pupunta at doon sila tatawag sa Panginoon. Upang ipakilala sa Israel na meron lamang isang Diyos na kanilang tatawagan. At merong isang lugar na kanyang pipiliin at doon sila magkakaroon ng ugnayan. Sa ibang pangyayari, sa ibang pangungusap, kung titingnan natin ang ilang mga talata. Sa Book of Psalms, chapter 78, verse 65. Psalm 78, verse 65, pinakita rito na ang verse na ito, sabi rito, tama ba?
verse 65. Oh, verse 68 rather. Sa verse 67, he also rejected the tent of Joseph and did not choose the tribe of Ephraim, but chose the tribe of Judah, Mount Zion, which he loved. Then later on, makita natin na sa paglipas ng panahon at pagdating kay David, ay kanyang dinala yung Ark of the Covenant mula doon sa isang lugar na kanyang pinaglalagyan at kanyang itinransfer ito doon sa tinatawag na City of David or Jerusalem. So mula sa isang lugar o sa mga iba't ibang mga lugar ay nagpasimulang isettle down sa isang dako na yun ay tinawag na sa ibang pangungusap ng gospel, ito ay lugar na kung saan ay kanyang pinili ang City of Jerusalem. Now, sa point na ito na ating binibigyan ng pansin, kung makikita natin ang kalalagayan ng altar na ito, ito ay merong isang pangungusap ang Book of Proverbs. Ang Book of Proverbs chapter 10 natin ang isang verse dito sa Book of Proverbs. Yeah, it's chapter 18, verse 10. Proverbs chapter 18, verse 10. Sa chapter 18, verse 10, tinawag dito ang ganitong pinahayag ng verse 10. Sabi niya, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog at tinatakbuhan ng matuwid at sila'y nangaliligtas. So, usually, kagaya ng ginawa ni Adonijah, ito ay isang gagamitin ko lamang na example, paano siya pumunta sa lugar na ito at ang wala siyang ibang pwedeng puntahan na alam niya na siya ay hindi sasaktan, siya ay pumunta doon sa dambana ng Panginoon. At iniisip niya na sa pamamagitan ng ganitong bagay ay siya ay safe. At ang bagay na kanyang iniisip ay hindi naman siya nabigo. Sa halip na siya ay mamamatay, siya ay pinalaya ni Haring Solomon. At ito ay paglalarawan nang si Solomon ay sumulat ng aklat ng kawikaan, ay ginamit niya ang ganitong pangusap, the name of the Lord is a strong tower. The righteous runs into it and is saved. Ang Panginoon ay naglagay ng mga, kahit pa sa panahon ni Moses at sa panahon ni Joshua, merong tinatawag na city of refuge. Merong mga lugar na kung saan ang isang tao na accidentally ay nakapatay sila na hindi nila sinasadya, merong isang lugar na kanilang pupuntahan, ito'y tinawag na City of Refuge, at doon sila pupunta at sila ay kapag kahit sila ay habulin ng mga avenger, yung mga gustong maghiganti sa dugo ng kanilang mga kamag-anak, dahilan yan ang batas ni Moses. Ang pumatay, ang nakamatay ay dapat din namang patayin. Dahilan ngipin sa ngipin, mata sa mata. At kapag sila ay pumunta doon sa lugar doon, merong priest na nakadedicate
destined doon at siya ang haharang sa sino man na gustong maghiganti sa kanyang dugo. At siya ay magiging ligtas. Ang tanging bagay na kinakailangan niyang gawin ay manatili siya sa lugar doon. Huwag siyang alis, huwag siyang lalabas, manatili siya sa lugar noon hanggang sa panahon na mamatay yung priest. At kapag namatay na yung priest, then kapag kahit siya umalis, ay siya ay ligtas na. So dito sa bahaging ito, ay pinakita ni Solomon, sabi niya, the name of the Lord is a strong tower. The righteous runs to it, and it is safe. Siya ay ligtas. Sa Book of Psalms chapter 18 verse 2, tingnan natin. Sa chapter 18, tingnan natin ang verse 2. Sa verse 1, pinakita roon, sabi niya, iniibig kita, O Panginoon, na aking kalakasan. And verse 2, ito ay pagpapahayag ng isang salmista. I know that according sa heading nito, it is a Psalm of David. Ito ay isang awit ni David. At siya nagsabi, I love you, Lord. I love you, O Lord, my strength. And verse 2, sabi rito, the Lord is my rock. Ang Panginoon ay aking bato. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge. My shield and the horn of my salvation, my stronghold. You know, mga kapatid, it seems na minsan ang iniisip natin sa tinatawag na sungay, diba minsan kapag nakarinig tayo ng sungay, yung sungay parang ang ini-imply sa atin ay masama at pangit. Well, depende siguro kung sino yung may sungay. Diba? Pero usually, ang tinatawag na, merong isang scripture na gusto kong makita natin. Si David ay dinescribe ng ganito ng isang talata. Dito sa Psalms chapter 92 verse 10. Psalms 92 verse 10. Tingnan natin. Ano sabi diyan? Ngunit ang sungay ko'y iyong pinataas na parang sungay ng mailap na toro. Ako'y napahiran ng bagong langis. Tingnan natin sa English version. Ano sabi diyan? Sabi niya, but you have exalted my horn like that of the wild ox. I have been anointed with fresh oil. Well, ang sungay ay, ang pinapakita nito ay lakas o kapangyarihan. It is a power. Ang pinapakita ng sungay ay kapangyarihan at sa pamamagitan ng sungay ay doon siya nagtatagumpay. Kaya sabi dito, you have exalted my horn like that of the wild ox. I have been anointed with fresh oil. So yung sungay ng dambana ang pinapakita dito ay kapangyarihan ng Panginoon. At kung doon sa pinakita sa Book of Psalms chapter 18, kanyang kinilala na ang Panginoon ay kanyang bato. The Lord is my rock and my fortress. Alam niyo yung salitang fortress, kapag sinabing fortress, ito ay yung kanlungan. Ito yung sa panahon ng digmaan, ay ito ang iyong pinakatanggulan, yung pagkukublihan, at ikaw ay magiging ligtas sa lugar na ito. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. At siya ang aking
tagapagligtas. My God, my rock, in whom I take refuge. Ang Diyos ang aking bato, na siyang doon ako nangangalong. And sumunod the praise, my shield, ang aking sanggalang, my shield, and the horn of my salvation. At ang sungay ng aking kaligtasan. You know, sa ganitong description ay pinapakita na ang Panginoon ay kapag ikaw ay tatakbo sa Kanya at kapag ikaw ay mangangalong sa Kanya, well, i-cover ka niya ng Kanyang wings, sabi ng Banal na Kasulatan. Ikaw ay Kanyang itatago sa kaaway. At kapag ikaw ay Kanyang itinago, mga kapatid, well, ang haharapin ng kaaway ay hindi ikaw, kundi siya na yung pinagkukublihan. Merong isang Book of Psalms ay mababasa natin na sinasabi ng Psalms na yun na, you are my hiding place. Ikaw ang aking tanggulan, ikaw ang aking kanlungan. At yung ganitong ang altar ay kapag ikaw ay naglagay sa Old Testament, kapag ang isang lingkod ng Diyos ay naglalagay ng altar, ay kanyang tinatawag ang Panginoon at inilalagay niya ang kanyang sarili sa isang kublihan upang ang Panginoon ang siyang maging shield para sa kanya at magkukulandong para sa kanya. Alam niyo, sa pagpapatuloy ng kapanahunan, ang altar na ito, mula ito sa isang lugar na nagpapalipat-lipat at tumatawag sila sa Panginoon sa iba't ibang lugar. Dumating ang isang panahon na ang Diyos ay pumili ng isang lugar, isang dako, na doon niya ilalagay ang kanyang pangalan. Walang ganda ng pinakita ng Book of Deuteronomy. Sa unang pagkakataon, ang makikita natin ay ang lugar. Pero sa mga susunod na gagawin ng Panginoon ay meron siyang isang bagay na pinapakita. Sabi sa balikan ko yung chapter 12 ng Book of Deuteronomy. But you shall seek the Lord at the place, verse 5 ng chapter 12, Deuteronomy, but you shall seek the Lord at the place which the Lord your God will choose from all your tribes to establish His name there for His dwelling, and there you shall come. Ang unang makikita natin dito ay ang pagpili ng Panginoon ng lugar. Ang pinili ng Diyos na lugar ay doon niya ilalagay ang kanyang pangalan. At alam natin ng ang lugar na ito na napili at doon nilalagay ang kanyang pangalan, ay dumating ito sa nangyari at ang kaganapan ito, ang lubos na kaganapan ay sa panahon ni Solomon. Ang lugar na kung ating maalala, mayroong isang panahon na ang Diyos ay inutusan si Abraham na siya ay maghandog sa Panginoon. At sabi niya, ngunit sa iyong paghandog, dalhin mo ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac at ihandog mo siya sa akin sa isang lugar na aking ituturo sa iyo. Ang lugar na iyon ay ang lugar ng Moriah. At sabi rito ng chapter 22 ng Book of Genesis, si Abraham, nang makita niya ang lugar na ito sa di kalayuan, ay sinabi niya sa kanyang mga alipin, sabi niya, maiwang kayo rito, ako at ang aking anak ay pupunta roon at kami ay sasamba sa Panginoon. Sabi sa verse 9 ng chapter 22,
Then they came to the place of which God had told him. And Abraham built an altar there. So usually, nagagawa siya ng altar. Gumawa siya ng altar. And Abraham built an altar there and arranged the wood at kanyang ginapos si Isaac at nilalagay sa lugar doon. Ngunit sa panahon na kanyang papatayin ay pinigilan siya ng Panginoon at siya'y naghandog sa Panginoon at ang Panginoon ay sumumpa sa kanya sa lugar doon. Alam niyo, paglipas ng ilang panahon, ang lugar na kung saan itinayo ang temple na tinatawag na Temple of Solomon ay sa lugar mismo kung saan inilagay ni Abraham ang altar upang ihandog niya si Isaac. Yan ang mababasa natin sa isang bahagi ng Book of Chronicles. So, nang mailagay ang Temple of Solomon at naisettled na at si Solomon ay nanalangin sa Panginoon na sabi niya sa panahon ng dedication ng temple na ito ay kanyang sinabi na kung sino man ang tatawag sa iyo sa lugar na ito ay dinggin mo siya mula sa sangkalangitan. At kung sakali man ang iyong bayan ay magkasala at sila ay mapadpad sa ibang lugar, at kung sila ay tawag sa iyo para sa lugar na ito, ay iyo silang dinggin. At yun ang nangyari, mga kapatid. Nang si Daniel ay nasa lugar ng Babylonia, bakit niya binubuksan ang bintana doon na nakatutok ang ang tanaw niya ay nasa gawi ng papunta sa Jerusalem, dahilan ang inaalala niya ay ang lugar na ito. So, it seems na ang dating dambana na ginagawa ay ngayon ay ginawang isang permanenteng dako na doon ang tao ay tatawag sa Panginoon. So, at yun ang dahilan kung bakit si Daniel ay binubuksan niya ang kanyang bintana at doon siya nananalangin. At doon siya tumatawag sa Panginoon 3 times. Dahilan, nandoon ang pangako ng Panginoon. Nandoon ang pinakadambana. Nandoon ang altar. Nandoon ang lugar na kung saan kapag ikaw ay mangangapitan doon sa altar na ito, ay ikaw ay maliligtas. At ganoon ang ginawa ng Panginoon. So from that time, sa ganong settings na ginawa ng Panginoon, na inilagay niya ang isang lugar at pinili niya ang kanyang isang lugar at doon niya inilagay ang kanyang pangalan. But you know, later on, ang lugar na ito, ang templo ay nawasak at nasira. At na-scattered ang mga bayan ng Israel. Hanggang sa sila'y nakabalik. Nakabalik sila, pero ang pinaka-importanting kasangkapan na naroon sa dambana, o naroon sa templo, ay ang Ark of the Covenant na kailanman ay hindi na naibalik pa mula nang ito ay nakuha, na nawasak ang templo sa Jerusalem. Ngunit dumating ang isang pagkakataon, isang panahon, na pagkatapos ng 400 taon, merong isang isinilang at dito inilagay ang pangalan ng Panginoon. Ang Matthew chapter 1, verse 18, ay siyang fulfillment ng sinabi ng book of Isaiah or the prophecy of Isaiah the prophet sa chapter 7 ng book of Isaiah verse 14 na nagsasabi na
merong, tingnan natin yung verse na yan, sa chapter 7, verse 14. Isaiah. Therefore the Lord himself shall give you a sign, and behold, the virgin will be a child, and bear a son, and she will call his name Emmanuel. And the meaning Emmanuel is God with us. At ito ang fulfillment ng Matthew chapter 1, verse 18, na sinabi rito. Sabi niya, ang kapanganakan ng ating Panginoon. At sabi dito na lang sa verse 20, but verse 21, she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. You know, nawasak at nasira ang templo na siyang naging dambana para sa bayan ng Israel. Diyon ang point of contact nila sa Diyos. At nang masira ito ay para sa kanila at nang kanilang ni-restore, bagamat na-restore nila ang templo, pero ang kalawalatian ng Panginoon ay wala na sa lugar doon. Dahilan, meron siyang bagong bagay na gagawin. Meron siyang bagong dambana na itatayo. At ang pagtatayo ng dambanang ito ay hindi na gawa ng kamay, na sinabi ng banal na kasulatan. Hindi na gawa ng kamay ng tao, hindi na gusali, hindi na bato, hindi na yari sa anumang mga materyales, kundi ito ay mismo ang Diyos na kasama ng mga tao. Kaya mapapansin natin, pag titingnan natin ang isang verse dito sa Hebrews chapter 13. Alam niyo ba kung anong pinakita rito sa book of Hebrews 13? 13 verse, una pinakita ni Paul sa verse 8 ng Panginoon, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Verse 10. Sa verse 10, sabi riyan, we have an altar from which those who serve the tabernacle have no right to eat. Sabi niya, merong isang dambana. At ang dambanang ito, yung mga dating naglilingkod sa literal na tabernakulo ay wala silang karapatan dito sa dambanang ito. Alam niyo kung bakit? Dahilan sila ay naghahandog ng mga literal na hayop, literal na mga handog na susunugin, mga guyang baka, kambing, tupa, at dugo ng mga hayop. Pero ang dambanang ito na itinayo, na inilagay ng Panginoon, na naroon ang kanyang pangalan, na ang sabi ng ating Panginoon, sino man, anuman ang inyong hihingin sa aking pangalan, ay pagkakaloob ko sa inyo. Ngayon, makikita natin, nasaan ang dambanang ito? Sino ang dambanang ito? It is hindi na ito ngayon isang lugar, hindi na rin isang bato, kundi ito mismo yung ating Panginoon. Dahilan usually ang altar ay doon dinadala ang sacrifice. Doon pinapatay ang hayop. Doon sinusunog. Doon pinapatulong dugo. And usually sa panahon ni Moses, merong isang panahon sa araw ng Day of Atonement, Feast of Atonement, kukuha sila ng dugo ng hayop, ng baka, at kanilang sa pamamagitan ng daliri ay papahid doon sa 4 na sungay
ng dambana. It's either ito'y usually yung tinatawag na altar of incense ay pinapahiran ito ng dugo. Na pinapakita na doon mismo sa dambana, doon sa altar ay naroon ang tinatawag na katubusan. Naroon ang redemption. Naroon ang atonement rather. Naroon ang pagpapatawad ng kasalanan. So ngayon, ang dambanang ito ay wala na as literal, kundi ang ating Panginoon ay nagsabi niya habang kausap niya ang isang babae galing Samaria. Isang Samaritan woman na na-meet niya doon sa Jacob's Well. At sabi ng babaeng ito, matapos nasabihin ng Panginoon, sabi ng babae, nais ko ng tubig na yan, ay yung sinasabi. Bigyan mo ako ng tubig na yan upang hindi na ako bumalik sa balong ito. Sabi ng Panginoon, tawagin mo ang iyong asawa. Sabi niya, wala akong asawa. Sabi ng Panginoon, totoong sinabi mo, wala kang asawa, pero meron kang 5 na kinasama na hindi mo asawa at ang pang-anim ay hindi mo. Kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Sabi niya, Sir, I perceive that you are a prophet. Ang mga magulang namin ay nagsabi, sa bundok na ito ay dito kami sasamba. Kayo ay nagsasabi na sa Jerusalem. Ngunit ang sabi ng Panginoon, katotohanang sinasabi ko sa iyo, dumarating ang panahon at ngayon na nga, na ang mga mananamba ay sasamba sa Diyos, hindi sa Jerusalem, hindi rin sa lugar na ito, kundi sabi nito ng verse 21 in chapter 4, and Jesus said to the woman, Woman, believe me, an hour is coming when neither in this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. You worship what you do not know. We worship what we know, for salvation is from the Jews. But an hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and truth. For such people, the Father seeks to be His worshipers. For God is a Spirit, and those who worship Him must worship Him in Spirit and in truth. You know what I realized, mga kapatid, mula sa panahon nila Abraham, na sila ay naglalagay ng iba't ibang dambana at tumatawag sa Panginoon sa iba't ibang lugar, ay nire-restore, bumabalik uli sa ganung bagay. Dahilan ang unang inilagay ng Panginoon ay ang sinetel ay lugar. Pero, inilagay niya ang kanyang pangalan doon sa lugar na yun. But later on, mga kapatid, ang pinakabagay na nanatili na lamang ay ang pangalan. At ang pangalang ito ay nasa ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, ang pangalang ito, kung ikaw ay tatawag sa pangalang ito, at kung ikaw ay tatakbo sa pangalang ito, ikaw ay maliligtas. Oh my brothers and sisters, ang sabi ng ating kapatid ni si Apostle Pablo sa kanyang pangungusap, pinakita niya sa Book of Hebrews, sa pangungusap ni Paul, dito sa verse, pinakita niya ng ating Panginoon ay kagaya ng isang high priest. Dahilan siya ang nagdadala ng anumang bagay na sinasalita ng mananampalataya. So kagaya ng minsang nabanggit ko, ang dalawang gawain ito ay gawain ng ating Panginoon, ng prophet and priest. Ang prophet ay siyang nagiging daan para ang salita ng Diyos ay dumating sa kanyang bayan. Ang priest naman ang kumukuha ng usap ng mga tao na ipinapaabot sa Diyos. At ganoon naman ang kalalagayan ng ating Panginoon. At sabi rito, therefore we had
Verse 2:17 ng Hebrews, therefore he had to be, kinakailangan niyang maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay. He had to be made like his brethren in all things so that he might become a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make a propitiation for the sins of the people. For since he himself was tempted in that which he has suffered. Dahilan ang ating Panginoon, sabi ng verse na yan, sa Tagalog sabi niya, palibhasa'y nagbatas siya at natukso na kagaya natin ay kaya niyang makasaklolo o makatulong sa sino man na tinutokso, dahilan lahat ng bagay ay kanyang naranasan. So kung ang tao ay tatakbo sa kanya, anuman ang kanyang kalalagayan, well, maintindihan siya ng Panginoon dahilan naging katulad siya ng mga tao minsan. At makakatulong siya, he is able to come to the aid of those who are tempted. We have an altar now. We have an altar. And that's Jesus Christ. At mga kapatid, tinawag man siya na pinakalugar, ngunit tayo rin naman ay pwedeng saan mang dako ngayon. Kagaya sa panahon ni Abraham, saan mang dako ay pwede siyang magawa ng isang dambana at siya'y tatawag sa Panginoon. Saan mang lugar ay hindi na pinipili ngayon, kundi ang Diyos sa Espiritu. At sino man natatawag sa Kanya ay pwedeng tumawag sa Espiritu at sa katotohanan. Tingnan natin ang isang verse dito. Sa chapter 3 ng Book of Hebrews. Chapter 3 ng Book of Hebrews. Verse 6, but Christ was faithful as a son over his house, whose house we are, if we hold fast our confidence and the boast of our hope firm until the end. Datapot si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. So pinapakita na siya, si Kristo, ay naging tapat bilang anak sa kanyang bahay. At ang tinutukoy na bahay rito ay ang bawat isa sa atin. Siya'y tapat sa kanyang bahay at ang bahay ay tayo. At kung if we hold fast, sabi rito ng wikang Ingles, if we hold fast our confidence and the boast of our hope, kung ating hahawakan ang ating kapanatagan, if we hold fast our confidence and the boast of our hope and firm until the end. Naalala ko kung paano ginawa ni Adonijah na hinawakan ng sungay. At sabi niya, hindi ako alis dito hanggat hindi si Solomon, si Haring Solomon ay nagsasabi na hindi niya ako papatayin. Ayaw niyang umalis sa lugar doon. Pinanatili niya ang kanyang pag-asa na hindi siya mamamatay. At mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo, kung ating hahawakang mainam ang ating pagkakatiwala at ang ating pag-asa hanggang sa kawakasan. Meron pang isang verse dito. Kung ibababa natin sa verse 12,
Verse 13. Oh no, verse 14. For we have become partakers of Christ. Tayo ay naging kabahagi ni Kristo. If we hold fast the beginning of our assurance firm until the end. Kung ating hahawakan ang ating katiyakan, ang ating pag-asa, na matibay hanggang sa kawakasan, well, hindi tayo mabibigo. Dahil lang, sabi ni Solomon, the name of the Lord is a strong tower. At kapag ang matuwid ay lalapit at tatakbo sa lugar na ito, siya ay hindi mabibigo. Ang huling bagay na gusto kong bigyan ng pansin, naalala ko kung paano si Jacob, in his distress, sa kanyang distress na hindi niya alam kung saan siya susuling, lahat ng paraan ay kanyang ginawa. Lahat ng nalalaman niya, inarrange niya ang kanyang mga asawa, iniunan niya si Leah, ang kanyang mga concubine niya, then sumunod na pulutong si Raquel at ang kanyang ang alipin ni Raquel. Ngunit bagamat nagawa niya ng lahat ng bagay, still hindi pa rin siya kampante. Hindi pa rin siya panatag. Kinakailangan niya ng isang katiyakan. At ng gabing yun, habang siya'y nag-iisa, merong isang lalaking nakipagbuno sa kanya. At nang siya'y nakipagbuno sa lalaking ito, not knowing ito ay the angel of the Lord. And when it says, the angel of the Lord, ito'y ang Panginoon mismo na kumatagpo sa kanya. At nang siya ay nakipagbuno at sabi sa kanya, bitawan mo ako. Ngunit sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan. Hanggang sa siya ay pinilayan, sabi niya, bitawan mo ako, hindi kita bibitawan hanggat di mo ko pinapapala. At itanong siya kung ano ang kanyang pangalan. Sabi niya, mula ngayon, hindi ka natatawagin Jacob, kundi ikaw ay tatawagin Israel. Nang siya ay pinalitan ng pangalan, ay doon pala kinawad ang blessing sa kanya. So hindi niya pinakawalan, hindi niya binitawan ang anghel na ito hanggat hindi siya ginawaran ng pagpapala. Ang bagay na ginawa ni Adonijah ay isang larawan. Pero yun ay isang larawan lamang. Ngunit meron tayong pwedeng lapitang isang dambana na dilit iba ang ating Panginoon na hindi tayo makakasumpong ng kaibiguan. Ang sabi ng Book of Romans, kung ang Panginoon, kung kanyang ibinagkaloob sa atin, kung hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak sa atin, verse 32 ng chapter 8, He who did not spare His own Son, Romans, but delivered Him over for us all, how will He not also with Him freely give us all things? Kung nagawa niyang ibigay sa atin ang kanyang anak mismo, hindi kaya niya ibibigay ang anuman bagay na ating kailangan sa buhay na ito ay kanyang ipagkakaloob na walang bayad sa bawat isa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tayo tumayo sa oras na ito. Ating palakpakan ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Merong isang awit at isang hymn na nagsabi, there is a fountain that is filled with blood, rose from Emmanuel's vein. And
And sinners plunged beneath the flood lost all their guilty stain. Amen. Let's sing this song. Wonderful name of Jesus. Ating ating maulo sa oras na ito. Ang dalawang tulisan sa panahon ng ating Panginoong Hesus ay siya naroon sa Kalbaryo. Ang siya'y tinutuya ang ating Panginoon, ngunit ang isa ay nagsabing, hindi ka ba nangingilabot sa iyong sarili na tayo ay marapat lamang tumanggap ng ganitong kaparusahan, ngunit ang taong ito ay inosente sa lahat ng bagay. At kanyang binaling ang kanyang sarili sa Panginoon at kanyang sinabi, Jesus, kapag ikaw ay nakarating sa iyong kaharian, alalahanin mo ko at huwag mo kong kalimutan. At ang Panginoon ay nagsabi sa kanya, ngayon din, ipagsasama kita sa aking paraiso. Hallelujah. Ating iko ating maulo sa oras ito. Amang Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat ikaw ay nagpahintulot sa huling mga araw nito na merong isang dako, isang dambana na maaari namin puntahan, isang dambana na maaari naming hawakan, isang dambana, Lord God, na kung kami ay mananatili sa lugar na ito, ay alam namin na hindi kami mapapahamak. Alam namin, Panginoon, ang aming mga kahilingan ay pagkakaloob. Kung ang lalaking sa Adonijah, bagamat siya ay naging isang rebelde, Panginoon, at siya ay lumaban sa paghahari ng hari si David, ngunit Lord God, nang siya ay tumakbo sa dambana at umawak sa sungay ng dambana, siya ay nakasumpong ng kahabagan at siya ay nakasumpong at siya ay hindi, hallelujah, pinatay, hindi siya namatay. At Panginoon, sa huling araw nito, ang aming takbuhan, ang aming lalapitan, ikaw ay nangusap bago ikaw ay hulihin, nakasama mo ang iyong mga alagad na iyong winika sa kanila. Hanggang sa ngayon, hindi pa kayo humingi ng anumang bagay sa akin. Kayo humingi upang iyong kagalakan ay malubos sa inyo. At sinasabi ko sa inyo, sa araw na yun, na hindi ko sasabihin na ako'y mananalangin sa Ama para sa inyo, kundi kayo mismo, anuman ang inyong hilingin sa aking pangalan, ay pagkakaloob sa inyo. O Lord God, salamat sa pangalang yan na maaari namin lapitan sa huling araw nito. Sa nag-iisang pangalan na doon na kami ay mangangalong at doon kami ay tatakbo at doon kami ay tatawag. Na anuman ang hilingin namin sa pangalang ito, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ay pagkakaloob sa bawat isa sa amin. Hallelujah! Anumang bagay, kalakasan, kagalingan, kaligtasan, Panginoon, o ano pa mang bagay kahit man sa buhay na ito, sa kabanalan, Panginoon, at kahit man sa aming pisikal na buhay, o Lord God, ay hindi mo ipagkakait sa bawat isa sa amin. Sinabi ng iyong mga salita na hindi mo ikukubli ang iyong mukha, hindi mo itatago, hindi mo iuurong ang iyong mabubuting mga bagay na iyong nilaan para sa bawat isa amin, kundi lahat ng ito ay iyong ibibigay at ipagkakaloob, Panginoon, na kung iyong naibigay ang iyong buhay, ang iyong kaisa-isang anak, Panginoon, para sa aming kaligtasan, para sa aming katubusan, hallelujah, hindi mo ba kayang ibigay ang anumang bagay na aming itataas sa iyo, dadalhin sa iyo? At Lord God, at yan ang aming nararanasan sa bawat sandali ng aming buhay, Panginoon. Salamat at merong kaming tanggulan na pwede namin takbuhan. Merong pangalan na pwede namin tawagan. At merong isang malaking bato na doon namin ikukubli ang aming buhay, Panginoon. There is a sanctuary, Lord God. Panginoon Diyos, Ikaw ang siyang maging aming sanctuaryo. Purihin ka sa oras na ito. Nais namin balik sa iyo ang buong karangalan at pagpapasalamat.
At sa mga susunod na panahon ng aming buhay, sa anumang bagay na aming pangailangan, ay kami ay maaaring makalapit sa iyo sa dambana na iyong nilagay sa aming harapan. Purihin ka, O Diyos, sa iyo ang karangalan at sa iyong pagpapasalamat sa dakila at malawalhating pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Palapakan natin ating Panginoon sa oras ito. Amen. Praise God. Merong isang verse na napakainam, and I just want to quote it before bigay ko. Sabi ng Book of Ezekiel chapter 11 verse 16. Therefore say, thus says the Lord God. Thus says the Lord God, though I remove them far off among the nations, and though I scattered them among the countries, yet I have been a sanctuary to them for a while in the countries where they have gone. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit ang Israel ay napangalat sila sa lugar na kanilang kinaroroonan, makakasumpong pa rin sila ng isang sanctuaryo. Ang sanctuaryo is a refuge. Ang sanctuaryo isang dambana, isang altar na hindi sila kailanman pinabayaan ng Panginoon. Praise God. Palapakan natin Panginoon sa Diyos. Mas kabigay ang panahon sa ating kapatid, Tito